magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Happy New Year po mga kapatid! Good morning sa ating lahat. At syempre, good morning kay Lord. Bago po ang lahat, tayo ay mag-opening prayer muna. Thank you Lord, thank you Jesus. Muli Panginoon, papurit, pasasalamat po ang binabalik namin sa inyo sa umagang ito na kami ay sumasalubong sa taong 2023. Tinataas po namin sa inyo Panginoon ang fellowship namin na ito. Kayo po ang manguna at nawa kayo po ang maitaas sa lahat ng mga magpapatotoo o magsasalita sa araw na ito. At tinataas din namin sa inyo, Panginoon, ang bawat isa naway maunawaan po namin at maintindihan namin yung mga mensahe na nais niyong ipahayag sa amin sa umagang ito. At hinihiling po namin din, Panginoon, ang double portion of your anointing sa lahat ng inyong mga pinili upang magsalita sa amin at gamiting daluyan ng inyong mga salita, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Good morning po muli sa ating lahat mga kapatid. At manigong bagong taon. Ayan. Ating i-welcome ang 2023 ng nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa araw na ito na muli niyang ibinigay upang tayo ay muling makapaglingkod sa Kanya at maipakita din natin yung pagmamahal na ibinibigay din niya sa atin, maibalik sa Kanya. Ayan.
Good morning din po sa lahat ng mga nanonood sa atin mula north, east, west, south at ganoon na rin po sa mga nanonood sa iba't ibang parte ng ating mundo. Ano po? Ayan, good morning, good afternoon and good evening kung nasaan man po tayo. At tayo po ay tumayo na upang tayo ay magbigay ng awit at papuri sa ating Panginoon. Kaya tatawagin ko na po ang ating music ministry para sa ating praise and worship. Thank you, Lord. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Thank you, Lord, sa panibagong taon ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. At salubungin natin ang bagong taon na may ngiti sa labi. Thank you, Lord. Amen. Amen. Punong-puno ng pag-asa. Amen. At mga pangako ng Diyos, patuloy natin panghawakan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Muli isang panibagong taon, panibagong pag-asa, panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya tayo ngayon ay aawit, sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Amen. hallelujah. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kumusta ang ating paglilingkod sa Diyos? Laging handa, Matatag, masaya, at matapat. Kamusta naman ang ating mga tahanan? Maunlad, masaya, makadiyos, sa awa at pagpapala ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaims, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So patuloy po nating purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Awit tayo sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Awitan natin ang Panginoon! Thank you, Lord! Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil na pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahaya. Sa lahat ng tao'y magsisigawan ko, kabutihan mo. Minsan pa aking pupurihin! Hallelujah! Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahaya. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man! Araw-araw o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumilinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumilinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin! Hallelujah! Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Amen! Ako titigil na pasasalamat magpakailanman. Hallelujah! Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahaya. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y mapalad!
Ako ay mapalad. Hallelujah. Ako'y may Diyos na buhay. Isang Ama at kaibigan ko. Tunay. Aking pupurihin. Aking pupurihin. Pasasalamatan siya araw-araw. Amen. Ako titingin na pasasalamat magpakailanman. Hallelujah. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko. Aking pupurihin. Woo! Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hallelujah. Ako titigil na pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko. Kabutihan mo. Pupurihin kita, O Yahweh. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Hallelujah. Mga kahanga-hanga, ginawa mo ihahayag ko. Dahil sa'yo ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng Hindi tayo kataas-taasan. titigil. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Minsan pa, pupurihin kita, O Yahweh. Pupurihin kita, O Yahweh, Hallelujah. ng buong puso ko. Mga kahanga-hanga, ginawa mo ihahayag ko. Hallelujah. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Hindi tayo titigil. Woo! Di ako titigil Hallelujah. na magpasalamat sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hindi tayo titigil. Woo! Di ako titigil na magpasalamat Hallelujah. sa kahanga-hanga ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay ko ito. Hallelujah. Maraming salamat. Salamat. Maraming Maraming salamat. salamat. Maraming salamat, aking Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Praise Lord. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, Praise your name, hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, Thank you, Lord Lord. Jesus. Thank you, Jesus. We love you. We praise you. Yes, Lord. We love you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Napakabuti mo, Praise. Panginoon. Sa'yo lamang namin matatagpuan, Panginoon, ang buhay. Ang buhay na hinahanap naming lahat, Panginoon. Kaya patuloy mo po kaming tulungan at gabayan sapagkat kailangan ka namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako?
Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan mo ang iyong gabay sa araw-araw. Hallelujah. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko, ang puso ko'y nagpupuri sa'yo. Dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo, na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling, na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo, na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang
sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay tingin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman Talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon, sa'yo luwalhati. Hallelujah! Sa'yo ang luwalhati, O Diyos. Kataas-taasan ka, Diyos. Kamangha-mangha ka, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Karapat-dapat ka, pinupuri ka namin. Nag-iisa kang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo ang papuri, sa'yo ang luwalhati. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus. Hallelujah! Thank you, my Jesus. Hallelujah! Glory to you. Praise God. palakpakan Thank you, natin Lord. ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Talagang napakasarap bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon at umawit sa Kanya. Ngayon po, i-welcome po natin ang ating kapatid na si Brother Bong Banwa para sa words of encouragement. At panoorin niyo pong maigi, meron po siyang surprise sa ating lahat. Good morning, Jesus! From North, East, West, South, good morning. Maging sa ating mga taga-ibang bansa, thank you Lord. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood sa umagang ito. Thank you Lord at welcome po sa ating 2023. Thank you Lord dahil ito po tayo sa araw ng linggo, it's January 1. Thank you, Lord. 2023. Happy New Year. Salamat. Ito po inyong Brother Bong para magamit, para magbigay ng word of encouragement. Ito po yung word na binigay sa akin ni Lord. Dito po sa 1 Timothy 5:8. Sabi nga rin sa pinakabungad, mga pananagutan sa kapwang mananampalataya. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masahol pa o mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Salamat Lord, samahan niyo po ako sa aking pagbabahagi para sa umagang ito. Salamat po Lord dito sa word na 1 Timothy 5:8. Thank you Lord at kayo po ang kapunuan ng aking pagbabahagi para sa umagang ito.
Dito po, nabuo po at nabuo po sa akin dito, may mga katanungan, sabi nga kamusta po ba ang relasyon natin sa ating mga pamilya? Kamusta po ba ang ating relasyon sa ating mga kamag-anak? Oo. Kasi dito, sinasabi nga kapag ikaw ay hindi kumakalinga sa iyong kamag-anak, mas masahol ka pa sa walang pananampalataya. Salamat sa ating Panginoon kasi ang inyong brother Bong, sapul at sapul pa lang, ako na yung taong magiliw sa aming pamilya. Maliban sa pagiging magiliw, pagdating sa pagkalinga, inaano ko sa aking sarili, kung maaari, wala akong maiiwan o wala akong ini-exempted pagdating sa aking mga mahal sa buhay. Totoo yan. Mas lalo ngayon, alam naman nila na sensitibo ako. Oo, matampuhin, pero may sensitibo na pagdating sa positive way. Kasi tulad niyan, ito nasa gawain ako ng ating Panginoon at nahiwalay ako sa kanila at dito na nga ako tumira sa Kompi. Ipinakita ko sa kanila at ipinakita ng ating Panginoon na totoo ang kanyang mga salita. Na nasabi nga, walang nag-iwan ng kanyang tahanan, liban sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Totoo yan. Salamat kasi ang salita na yan na nabuhay sa akin. Bagamat nung una, hindi ko maintindihan at maunawaan yan. Magsiserve ako kay Lord. Pero malayo ako sa family ko. Pero sabi nga, hindi ka naman totally lalayo, pero may papakita at may papakita mo pa rin sa kanila yung pagkalinga mo. Oo, salamat kasi unti-unting ipinaintindi, unti-unting ipinauunawa sa akin ng Panginoon pagdating sa salita niya, na pagdating sa mga pangako niya na ibinigay sa akin. Yan, gaya nga niya, sabi nga, sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak ay mas masahol pa sa walang pananampalataya. Salamat, hindi ako umabot sa ganun. Oo, kasi sapul at sapul pa lang ang inyong brother Bong sobrang mapagmahal sa akin, mga mahal sa buhay. Oo, hindi ko na gano'n i-explain sa inyo yung dati kong buhay. Sabi ko nga, may pangit na buhay ako noong time na yon, pero kapag ako ay kumikita, talaga namang ibinubuhos ko sa laki, sa mga mahal sa buhay. At maraming salamat kasi hanggang ngayon, para bang pagiging sensitibo ko sa pagkalinga sa aking mga mahal sa buhay. Totoo yan, na kapag nangailangan, kapag nanawagan, kung maaari, andyan agad ako. Kumari nauuna akong nagbibigay tugon doon sa kanilang mga pangangailangan. Kaya thank you Lord kasi ito ako na ang inyong brother Bong na masasabing hindi na ako umabot doon sa tinatawag nating walang pananampalataya. Oo, kasi umabot ako minsan sa pagtanggi doon sa mga ibang bagay na hindi ibang bagay, ibang mga kamag-anak. Oo, totoo yan. Para bang iniisip ko, bakit ko siya bibigyan? Bakit ko siya aalayan ng mga kanyang inihingi? Hindi naman kami gano'ng close, pero mali pala. Alam niyo naman, pagdating sa pagkalinga, sa pagbibigay, kailangan wala tayong tinitignan, wala tayong tinititigan. Kaya maraming salamat kasi hindi na ako umabot sa ganon. Kaya anytime na kahit sino, basta mahal ko sa buhay, nauna na yan, unang-una na yung mahal ko sa buhay. Pagdating sa pagtulong, pagkalinga, kung maaari, andyan ako, may aambag ako. Kasi minsan dumating sa punto na sabi nga ng iba, may pera ka nga, para bang mas hindi mo nabibigyan ng atensyon ng sarili mo, mas nauuna mo, mahal mo sa buhay. Ewan ko ba bakit parang eto talaga ako. Kasi ako practical ako sa buhay. Kapag hindi ko kailangan bumili ng bagay na meron pa ako, hindi ako ganon. Ako naman, at kung maaari, alam ko, may purpose si Lord, bakit iniipon ko to? Meron talaga. Oo, totoo yan. Kaya mamaya pakinggan natin itong ibang mga mahal ko sa buhay na siyang magbabahagi para sa inyo. Kaya, Bibitahan ko sila rito na sumama sa akin, ang aking mga mahal sa buhay, ang Cosme at ang Banwa family. Thank you, Lord. Welcome, welcome. Hello po. Oo, simulan natin kay Sister Debbie.
Hello po, good morning Jesus. Happy New Year po everyone. Ayan, nagpapasalamat po ako kay Lord sa mga blessings na binibigay niya po sa amin. At saka po sa ginamit ni Lord para maging padre at pamilya po namin. Yes. Thank you Lord po. Ayan, ang aking pamangkin din, si Sister Angel, na talagang pinagaling na ng ating Panginoon. Good morning po. Thank you Lord po sa pagpapagaling niya po sa akin. And thank you Lord din po sa pagbibigay sa amin ng isang titubong po na walang sawang pagpapaalala Glory at to walang sawang pagkalinga po sa amin. Na kahit hindi na po siya nakatira sa amin, maituturing po na isang ama na kahit mawalan po siya, basta maibigay niya po yung pangangailangan namin. Thank you Lord po. Ito naman ang aking hipag na kanyang nanay na si Sister Josephine o si Sister Beng Banwa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, din po sa pagpakaloob ni kay Brother Bong ng pagkalinga. Tunay nga pong napakagaling ni Brother Bong magkalinga sa amin. Di lang po sa material, sa financial, lalong-lalong na talaga Lord, sa spiritual advice po niya sa akin, lalong-lalo na sa akin. Hindi lang po sa akin, naisi-share ko na din po sa aking kamag-anak. Thank you Lord po. Happy New Year po. Yan. Si Brother Daniel na muna bago yung kanyang nanay. Hello po, good morning Jesus. Happy New Year po sa ating lahat. Thank you Lord po sa buhay po ni Tito Bong na lagi pong siya po yung ginagamit ni Lord para ipag-pray po kami parate. Yan po. Thank you Lord. Ayan. Siyempre, andyan ang kanyang nanay na si Sister Jackie Cosme. Okay, good morning po. Good morning po sa lahat ng mga kapatid natin. Happy New Year po sa lahat. Ako yung nagpapasalamat po sa taon na ito na matatapos na ang Panginoon Diyos talagang hindi po marunong talaga magpabaya sa ating lahat. Higit sa lahat ang pagmamahal na inukol niya sa atin. Through Brother Bong po, ako yung nagpapasalamat sa kanya talagang hindi po siya nagkulang sa amin simula nung mamatay si brother husband ko po. Talagang sinuportahan niya, sobrang kalinga po ang ginawa niya sa mga anak ko, hindi lang sa akin, sa mga pamangkin ko, sa lahat po. Kaya maraming salamat po at kami po'y nagkaroon ng Brother Bong na dinanggap po dito sa Comfy Family. Amen po. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi nga kapag meron tayong uunang iintindihin, unang uunawain. O bagamat hindi naman tayo yung puno ng wisdom and knowledge, so unahin natin ang ating family. Kasi walang ibang kakalinga at magmamahal sa'yo kundi ang iyong pamilya. Kaya alam niyo mga kapatid, nung time na sabi ko nga nagpapaalam ako kay Pastor Alex, sabi ko pupunta ako sa amin. December 21 yan, huling duty ko, sabi ko, Lord, sana payagan ako, bagamat meron pa ilang araw para tayo mag-live. Oo. May pasok pa noong time na matatapos na naman ang duty ko sa pagluluto sa kitchen. Sabi ko, magpapaalam po ako. Ay sabi ko kagad kay Pastor, sabi ko, pagtapos po ng duty ko, mami, pwede na po ba ako magpasundo kay Brother Daniel? Ayun, sige. Agad. Kaya, thank you, Lord. Agad, pagkatapos ko, kay Sister Ian naman din ako nagpaalam. Kaya, thank you, Lord din. Hallelujah. Kasi, yung oras at time ko maaari, ayoko na may masasayang pagdating sa, magkaroon kami ng bonding ng aking mga mahal sa buhay. Kaya, thank you. Napakasaya itong nagdaang Pasko na to. Sobra akong pinagpala at sobra alam ko yung mga pamilya ko at ang mga mahal ko sa buhay. Pati ang mga alam ko na tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Ito ang aking apo na si Sister Yui. Babati po siya sa inyo. Happy New Year po. Hello po, Pastor Alex. Hello po, Pastor Alex. Hello po, Sister Ria. Happy New Year po. Thank you sa blessing. Thank you sa blessing. Amen. Mga kapatid, meron po kaming inihandang kanta. Thank you, Lord, para kay Lord at para sa lahat po. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbago.
ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa iyo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Happy New Year! Ayan, thank you Lord po, Brother Bong, sa kanyang words of encouragement at sa pasabog, na kasama niya ang kanyang pamilya para magbigay ng glory kay Lord. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang aking mga kasamahan, na aking mga co-workers, na naglilingkod sa Panginoon upang bumati sa ating lahat sa bagong taon na ito. Manigong bagong taon! Ay ka na, pasalamat ka muna da. Salamat sa Panginoon sa buong taon na nagdaan. Maraming blessing na tinanggap at masayang pamilya na pinagkaloob ng ating Panginoon. At itong darating na 2023, mas marami pang blessing, kalakasan ng katawan. Thank you, Lord. Amen. At purihin ang Diyos sa buhay nating lahat. Mga minamahal, nung isang araw, binati ako ni Sister Ria. Mang Boy, Merry Christmas po. Sabi ko, Merry Christmas din. Merry ba kahit may luha? Naalala ko na kamamatay nga lang rin pala ng nanay ni Sister Ria. So, tandaan natin ang Kapaskuhan. Ang Pasko ay paghahayag ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa buong sangkatauhan. Sa kabila na tayo'y mahina, malayo sa Kanya, marurumi, makasalanan, pero pinatunayan niya ang Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya si Kristo, ang pagmamahal ng Diyos, sapat sa buhay ng bawat isa. Yun ay hindi makahadlang sa yung kamatayan ng aming anak, paghihirap, kahapisan, o anumang bagay, maging kamatayan, hindi makakahadlang para maging maligaya. Sapat si Kristo para sa bawat isa. Maligayang Pasko uli, mga kapatid. Maligayang Pasko ulit. Hallelujah. Happy New Year. Amen. Mga Thank you, Lord. kapatid, thank you, Lord. Happy New Year! Thank you, Lord. At ating mensahe sa Ephesians 3:9, and to make all see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ. Napakaganda po nitong mensaheng ito sapagkat sa panahon ngayon na ating kinalalagyan, the full dispensation of grace has been given to us through Jesus Christ. And all we have to do is to come nearer to God, to study the Word of God, and for us to be able to experience the fullness of this grace. There is no longer mystery, for in Christ, God has revealed His plan for mankind. Ayan. So tayo po ay babati. Happy New Year! At thank you, Lord. Tuloy-tuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon at patuloy sa pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon para mas marami pang na marating ang salita ng Diyos sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Yan. Have a blissful 2023 po mga kapatid, at ang panalangin namin para sa inyo, sa ating lahat, Coffee Family, ay ang good health sa buong taon at sa mga darating pang panahon. Happy New Year mga kapatid!
Happy New Year po mga kapatid. Tuloy-tuloy po sa pakikinig ng Word of God po. And kami aawit. 1, 2, 3. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Umawit! Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. God bless! Happy New Year! God bless, mga Bye-bye. kapatid! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Happy New Year! Happy New Year from Magaja family! Happy New Year from City family! Happy New Year from Romero Barrios family! Purihin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, tunay pong napakasarap damhin ang pagsalubong natin sa bagong taon na darating. Ano po? Pero bago po yan, nais ko pong ibahagi ang mensahe ng Panginoon dito po sa Efeso Kabanatang 3, talatang 12 hanggang 13. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at pananalig at panatag ang loob. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, sa amin pong pagbati ay kasama po ang panalangin. Nawa po ay tayo makapagpatuloy, hindi lang sa darating na taon, kundi sa mga susunod pang taon ng ating buhay, na tayo po ay patuloy na makipag-isa, no po? Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos, sapagkat siya po ay mapagtitiwalaan sa lahat ng panahon. Ano mo pong ating danasin sa buhay? Let's continue serving the Lord with gladness in our hearts, because God is good. No po, napakabuti niya para sa atin. Kaya nais po ng ating Diyos na anuman pong ating kalalagayan sa buhay, let's continue serving the Lord with gladness up to the end. Again, have a bountiful and blissful New Year po sa ating lahat. Thank you, Lord. Ha, 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 ha. Happy New Year! Yan, dito po sa Efeso, Kabanatang 3, sa mga talata pong 14 hanggang 16. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmumulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin kailanman. Hindi ka lilimutin, hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan.
hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Happy New Year! Happy New Year sa inyo pong lahat, mga kapatid. Yung ating word ay dito po sa Ephesians chapter 3, sa verse 16. Ang sabi rito, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Yung sinasabi po ni Paul dito na inner man, ay binubuo po rito ng reason, nandyan yung conscience, at nandyan yung will. So yung prayer niya po rito, dun sa reason, ay ma-increase yung discernment natin between right and wrong. Kasi nga po, itong papasok na 23, tiyak, marami na naman pong magaganap. Kailangan lalong tumalas o maging sensitive yung ating discernment. Yung sinasabi naman niya pong conscience ay maging, maging sensitive po tayo sa awareness, lalo sa presence ni Lord, at sa pangailangan ng bawat tao. At yun naman pong will, alam nyo po na alam naman natin yung mga bagay na tama't mali. Kaya nga lamang po, ay wala tayong kalakasan para isagawa kung ano yung nararapat. Kaya yun po yung prayer ni Paul na ma-increase yung ating o ma-strengthen yung ating inner man. Happy New Year, Comfy Family! Happy New Year po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa ko, senior citizen. Happy New Year! Amen. We are so blessed. Thank you, Lord, for another year, 2023. So, napakabuti talaga ng Panginoon. 2022 has been a great year for all of us, and we thank God for all the blessings, the protection, and the love that has given us every day of our lives, and will continue for 2023. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang Diyos. At tayo po ay binigyan na ng pagkakataon ng bagong taon, 2023. Happy New Year po sa inyong lahat. Bago po ako magpatuloy, basahin ko lang dito sa Ephesians 3, verse 17. Manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. It is by God's grace, mga kapatid, kaya ito pong New Year, hayaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa atin, hayaan po natin ang kapangyarihan ng Diyos ang masunod sa buhay natin, hayaan po natin na tayo po'y magamit ng Diyos para sa kanyang gawain. Kaya, andyan po ang pagpapala palagi ng ating Panginoon, siksik, liglig at umaapaw pa, at hindi po magkukulang ang ating Panginoon. Ano pong mangyari sa buhay natin? Sabi nga sa Bible, if God is with us, who can be against us? At wag po natin kalilimutan ang plano ng Diyos. Lahat ng nasa langit, nasa lupa, ay pag-iisahin. Ang pinakaulo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ng kapangyarihan ay nasa ilalim po ng ating Panginoong Hesukristo. Happy New Year po sa inyong lahat. God bless you po. Prosperous and marami pang blessing ang dumating sa atin sa taong ito. In Jesus' name, Amen! Thank you, Lord! Happy New Year, Comfy Family! Happy New Year, Comfy Family! Amen. Thank you, Lord. Ito nga namang taon na 2022, itinawid tayo ni Lord. Kaya ngayon, 2023, more blessings sa ating lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Happy New Year po sa lahat. Enjoy po natin tong New Year na to ngayon 2023. Happy New Year po. Ready, 1, 2, 3. Happy New Year, Comfy Family! Happy New Year, Comfy Family! At ito ay alam kong tayo ay pagpapalain na naman ng Panginoon. Sabi nga po, kailangan lang po ay manatili po tayo sa Panginoon, magpatuloy na maglingkod, sumamba tayo sa Panginoon at naniniwala po ako na wala pong nasasayang sa ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. Meron lang po akong babasahin, mga kapatid, sa Ephesians 3, mga kapatid. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. So,
Gawin natin palagi na ang ating mga gagawin ay bunga ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ito ay gamitin natin paglilingkod natin kay Lord sapagkat tayong lahat ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Happy New Year! Madi Ali. Happy New Year, everyone. Ephesians 3, verse 18. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Awitin po natin ito. Ito yung napakataas, di maabot, napakalalim, di masisit, napakalawak ang Pag-ibig ni Jesus. So yan po ang isa sa mga marching orders natin for the year 2023 to realize how deep, how high, how wide God loves is. Happy New Year, Happy New Year po sa inyo everyone. lahat. Thank you, Lord. Happy New Year! Ito po ang aming word sa Ephesians 3:19. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Yan, thank you Lord. Nawa po, lagi po nating i-enjoy at lagi nating i-experience ang pag-ibig po na nagmumula sa ating Panginoon. Happy New Year po, Comfy Family! Happy New Year po sa lahat at nawa po sa New Year na darating, hindi po makita ang sarili natin, kundi ang makita sa atin ay ang Panginoong Jesus. Ayan po, Happy New Year po sa inyong lahat. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9 verse 15, salamat sa lahat ng pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon dahil napakasarap ng pakiramdam na ngayong Pasko ay tayong lahat ay sama-sama nagpupuri at sineselebrate ang kaarawan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Happy New Year po sa ating lahat. God bless po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year po. God bless po. Happy New Year! Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makanta natin ang kasaganahan. Happy New Year! Purihin po ang ating Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 3 verse 20 sa Tagalog po, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Ang ating Diyos ay buhay, siya ay makapangyarihan, at siya ang Diyos na nakalilikha ng lahat ng bagay. Wala pong imposible sa Kanya. Kaya po anuman lahat ng hilingin natin, patuloy tayong umasa, tumawag, at magtiwala sa Kanya sapagkat meron tayong Diyos na kumakalinga sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Sister Venus. Happy New Year po sa inyong lahat. God bless po. Happy New Year po everyone. Stay safe po. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat and God bless po. Happy New Year po sa Comfy Family. God bless po. Thank you, Lord. Happy New Year po. Happy New Year, everyone. Thank you, Lord po, sa year 2022, sa patuloy po na patnubay, proteksyon ng Diyos sa bawat isa, sa lahat ng pagpapalang tinanggap nating lahat sa year 2022. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ngayon po, sa year 2023, thank you, Lord. Happy New Year po, everyone, mga kapatid, to all Comfy family. Thank you, Lord. Happy New Year! God bless you all. Amen. Unto Him
be glory in the church, both now and evermore. Unto him be glory in the church, both now and evermore. Unto him be glory in the church, both now and evermore. Unto him, unto him, unto him, unto him, unto him be glory in the church, both now and evermore. Praise the Lord. Hallelujah. In behalf of the Pangilinan family and Belmonte family, we wish you Happy New Year! Okay. Dito po sa Ephesians 3. Ephesians 3 verse 20 and 21. Ito po yung inawit namin. Now, to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Praise the Lord. Sam. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa taong matatapos na sa 2022 at sa 2023. Nais ko lang pong sabihin sa inyo na tayo pong mga Kristiyano ay magpakatatag at maging masipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang maging masipag, kundi magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Happy New Year! Okay, sa ang aking bunso. Ayan, Happy New Year po sa ating lahat. God bless us all po. Happy New Kuya. Year sa lahat, sa OP family. God bless po. Yan. Ito naman yung ate ko. Sige, si brother-in-law ko, si Brother Louie. Okay. Happy New Year po sa ating lahat. Sa 2023, we pray na maglingkod po tayo ng gusto sa ating Panginoon at pagpapalay darating. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Ang tanging panalangin ko para sa ating lahat ay may we all have a Christ-filled 2023. Praise God. Happy New Year po. God bless. Hallelujah. Thank you, Lord. At additional po, sabi dito sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Everybody? Happy New Year! Happy New Year! Comfy Family from Noko Family! What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love Him more each day, my Lord. I love Him more and more each day. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Praise the Lord. Ang mensahe ngayong bagong taon
Isaiah chapter 61, verse 1 and 2. The Spirit of the Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. And in Luke 4:21, Jesus says, He began by saying to them, Today, this scripture is fulfilled in our hearing. Happy New Year! God bless us, Comfy Family! Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga co-workers ko. At syempre, alam ko na napakinggan nyo rin yung mga binasa nila na mula sa Ephesians 3 verses 9 to 21 na panghahawakan nating salita ng Panginoon para sa taong ito na papasok. At syempre, alam ko na pare-parehas din nating hangarin o layunin na masama natin ang ating mga mahal sa buhay dito sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nais ko rin pong bumati ng Happy New Year in Mandarin. Sige, Shinyan Kuai La. In French, Bon Année. And in Hawaiian, Haoli Makahikiho. Ayan. At ngayon naman po, dahil nga napanood nyo po ang kanilang mga pamilya, ito naman po yung mga anak-anak nila, ang ating CSM Youth dito sa loob. Panoorin po natin yung kanilang inihanda para sa ating lahat. Uy, saan ka punta? Diyan lang. Ano yan, dala mo? Wala to. Patingin nga ako niyan. Wala nga to. Patingin, dali na. Bible. Bakit nakatago? Nahihiya kasi ako eh. Bakit ka nahihiya? Kasi baka biruin nila ako. Alam mo ba, sabi sa Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Dude, laro tayo. Tara, may bola ba tayo? Yun nga kaso wala tayong bola eh. Yun. Ayun I-dribble Bata yan pre, kaya Tara. Kunin na lang natin Sige. Sige. Psst, uy, pero kami bola. Ayoko, naglalaro ako eh. Sige na, hindi ka naman marunong yan eh. Ayoko nga. Saglit lang kami. Ayoko. Kami na nga. Huwag ka na lumapit. Akin na. Hindi ka naman marunong eh, doon ka. Akin na. Umuwi ka na Sandali kaya lang sa kami. inyo. Akin na. Bawal bata dito. Susumbong kita kay mama. Uy mga te, si Antoinette, nabalitaan niyo na ba? Na ano? Ano yun eh, nakapasa pero nakopya lang. Oo, nakita ko nga yun eh. Oo. Tumitingin sa papel yung isa. Ayun nga, pati Habang ikaw nag-e-exam. kinopyaan nun eh. Ay, we, ang talito ko hindi ko naman. lang nasabi sa'yo. Suma naman. O ayan, kausapin mo na sila. Huwag ka nang mahiya. Sige na, kaya mo yan. Huy, huwag kayong ganyan. Masama yung pambubuli at pag-uusap ng hindi maganda tungkol sa kapwa. Alam niyo ba na nakalagay sa unang Tesalonica talata 5, kabanata 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo. At saka sabi sa Efeso 5, versikulo 19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Di ako mahihiya kanino man, basta't ako'y magpupuri sa Diyos. Hindi ako mahihiya sa inyo, pagkat ang pinupuri ko'y si Kristo. Purihin ang Diyos, purihin siya, purihin natin lahat. Purihin
Purihin natin lahat. Hindi ako mahiya kanino man, basta't ako'y magpupuri sa Diyos. Hindi ako mahiya sa inyo, pagkat ang pinupuri ko'y si Kristo. Purihin ang Diyos, purihin siya, purihin natin lahat. 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 Purihin natin lahat. Purihin natin lahat. Ayan. Thank you, Lord po sa ating mga youth. At alam ko na yung mensahe sa kanilang skit ay naunawaan nating lahat na hindi natin dapat ikahiya ang ating Panginoong Hesukristo. Ano mang sitwasyon o ano mang pagkakataon na magkaroon tayo, i-grab natin yung opportunity na yun upang maipahayag natin sa kanila kung sino ang ating Panginoong pinaglilingkuran at sinasamba. Diba? Ipakilala natin ang ating Hesukristo. At bago pa po ang lahat, ako din ay nais ko ring bumati sa inyo ng Happy New Year sa ating lahat. At nawa itong darating na 2023, patuloy tayong samahan ng ating Panginoon na mas lumalim pa sa pagkakakilala natin sa Kanya at mas maging matatag sa anumang haharapin natin sa taong ito. At alam ko rin na lahat tayo ay tinawag at pinili upang sa bagong taong ito ay mas marami pa tayong madala sa ating Panginoon. Madala natin sa pananampalataya sa Kanya. Maipakilala natin siya, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa siya lubusang nakikilala. So, ngayon po, tatawagin ko na po ang ating Sisters of Faith para sa Song Before the Word. At of course, si Pastor Alex po para sa ating word ngayong umaga na ipinasasabi sa atin ng ating Panginoon. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Thank you, Lord, for the new beginning.
abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. When I mess up, you would embrace me. Hold me with your loving hands, oh God. That's how great is your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing Good morning, Comfy family. Good morning, Jesus. Happy New Year sa ating lahat. Amen. Buksan natin ang ating kanya-kanyang mga Biblia dito sa Efeso 3, 14 hanggang 19. Basahin ko sa atin sa New King James Version. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and on earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Lord, ito pong mga talatang aming nabasa, napakinggan. Kayo po magbibigay ng buhay, wisdom, understanding, and most especially the anointing sa akin po at fullness of anointing din sa mga kapatiran. Again, Lord, manguna po kayo sa akin. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Again, Happy New Year. Dito sa ating paksa ay pinamagatan kong His glory manifested in our lives. Katulad nung sulat ni San Pablo sa taga-Epeso. Meron siyang panalangin dito na ating matututuhan at yung mga talata o kabanatang 1 hanggang 3 at 4 hanggang 6, basahin nyo itong letter na to. Andito kasi yung kung anong ginawa ni Lord sa ating lahat, yung exceeding favor ni Lord na grasya, at yung mga sumunod na talata, paano naman natin tinanggap ang grasya at paano naman natin to ipamumuhay at masishare natin sa ating mga nakakasalamuha, lalo na sa ating family. So, His glory manifested
in everyone's life. Ano yung mga panalangin dito ni San Pablo na maging ating panalangin at kalagayan sa ating family at sa ating church as a comfy family. So meron ditong 4 na panalangin na gusto kong ibahagi sa atin. Itong 4 na to ay we pray for the inner strength through the Spirit. Yan, lagi nating ipagdarasal. Na normally, kasali na ako, minsan na ipagdarasal natin yung ating mga pangangailangan sa araw-araw na hindi namang masama. Pero dito, ngayong pagpasok ng taon, pag-pray natin na magkaroon tayo ng strength sa ating inner being through the Spirit. So, ito, nakakaligtaan minsan eh. Diba, nag-uwian tayo sa kanya-kanyang mahal sa buhay. Alam ko na nagsimula tayo sa panalangin, nag-enjoy tayo kasama ang family, kasama si Lord. At pag-uwi natin, alam ko namang nagdasal tayo. Parang ako rin, ang napagdasal ko rin, yung kanilang mga pang-araw-araw na hanap buhay, yung mga pag-aaral ng mga bata bago umuwi. Ano, ha? Of course, alam naman ng mga mahal natin sa buhay na tayo mga Kristiyano. At siyempre, pag-uwi naman natin, nung araw kasi, minsan pag-uwi mo, andun lahat yung mga makamundong pamumuhay. Pero ngayon, hindi nyo ba napansin na pag-uwi natin sa ating mga mahal sa buhay, wala na nung mga dati nating mga gawi. So, thank you Lord at tayong nakatanggap ng grasya, ng salita niya na binago ang ating buhay. Magpatuloy, ngayon i-share naman natin sa ating mga makakasalamuha. So, una yung panalangin dito, yung magkaroon ng inner strength by the power of the Holy Spirit. Kasi ang banal na Espiritu Santo, ang helper, the paraclete, para yung ating pamumuhay, excuse me, nahatching. Kasali na ba yan, mga kapatid? Ano? Thank you, Lord. Naalala ko tuloy pag nahatching, God bless you. Oo nga pala, no? Ba't kaya nasasabi yun, ano? Pag nahatching, God bless you. So ito yung una, prayer kay Lord na magkaroon ng inner strength ang ating mga mahal sa buhay. So, diba, napapag-pray again yung mga material blessing. How about yung ating, the real you, na mapag-pray, naalala ko tuloy again, yung panalangin sa 3 John verse 2. Sabi doon, Brethren, I pray that everything may go well with you, even your health, as your soul prospers. So, pag-pray natin yung ating soul being or inner strength. What does it mean? What does it say? Ano, ha? Magkaroon tayo ng kalakasan sa ating emotion, sa ating mag-prosper tayo spiritually sa ating emotion, sa ating intellect, at sa ating pagpapasya. Yun yung by the power of the Holy Spirit. So, pagdating ng, ibig sabihin ng faculty ng soul being natin, the inner man is the emotion na, Lord, thank you. At meron pa bang mga ill feelings? So, ngayon, pagpasok ng taon, mag-prosper tayo sa ating soul being. Yung ating emotion ay wala na nung nandun sa kalagayan ng Epeso 4:31-32. Dapat tumantong tayo dun sa loving one another, forgiving one another.
So, magkaroon ng inner strength sa ating soul being. At this time, how about filling our minds with the truths of the Word of God, katulad sa Philippians 4:8 na ngayon mag-progress sa feeding of the Word of God in our lives. And of course, our will by God's grace ay in subjection to the will of God sa kanyang mga salita. Kasi everyday meron tayong choices o decisions na gagawin. Yung Word of God ang ating counselor, Siya ang ating guide. Siya ang ating lamp, light unto our path, which is the Word of God. So, pag-pray natin na tayong lahat ay maging strong sa ating inner being. Meron pa dito, that we pray that Christ may dwell in our hearts through faith. Yung puso kasi natin ay, of course, alam naman natin na babantayan natin yan. So this time, our hearts, naalala ko tuloy yung dun sa salitang dwell sa John 15:7. If my words remain or abide in you, and He abides in us, then we can ask for anything. And God will grant. So, let the Word of God, Christ, dwell in our hearts. Palagian yan na yung ating puso kasi medyo mabilis siyang, kumbaga, yan ang all issues of life. Diyan nagsisibol Kaya, if Christ is dwelling in our hearts, napakaganda niyan. At yung sunod dito, pag-pray din natin na tayo maging rooted and grounded in the Word of God. Ano ba pag sinabing rooted? Naalala nyo doon sa parable of the seed, yung sower. So, kasi dito, yung pag-pray natin na tayong lahat na rooted sa Word of God. So dito merong parang paghahambing, yung isa sa puno, rooted, at yung isa grounded. So yung isa, tayong lahat nandun sa kalagayan ng by God's grace, karoon ng pangunawa na sa unang Korinto 3:11, na ang pundasyon ng ating buhay, grounded tayo kay Jesus Christ. Yung rooted and grounded sa Word of God, napakahalaga nito. Kasi there are times dun sa parable nga, kapag hindi malalim ang sink deep ang Word of God sa atin, there are times na narinig, lumabas dun sa kabila. Minsan nandun sa stony ground na puso, na mabato. Minsan nandun sa may Word of God dahil sa treasures and probably treasures and pressures of life na sasakal yung Word of God. Naalala niyo yung sa parable dyan sa Matthew 13, mga kapatid. So, pag sinabing rooted and grounded in the Word of God, kailangan malalim ang pagkakatanim ng salita ng Diyos. Hindi lamang narinig dito, lumabas doon sa kabila. Hindi naman natanim sa daanan, ninakaw ng kaaway. Hindi naman natanim doon sa mabato, hindi nag-root. Pagdating ng hangin o bagyo, nawawala. By God's grace, nandun tayo sa kalagayan ng Mateo 7:24-27. Ano ba ang nakalagay doon? Kay bagyo man, dumaan, kasi yung Word of God nakatanim sa bato, hindi sa buhangin, hindi mabubuwag. At doon sa isang seed naman na nagbunga kasi rooted and grounded sa Word of God. So tayo yan, tignan na natin
na yung mga bunga ng Espiritu Santo ay mapa sa ating lahat. Sabi nga nung nakaraang sharing nung ating kapatid, nung nakaraang Pasko daw, kahit na wala masyadong material tayong naibigay, pero ibigay daw natin yung kindness. So, ano ba yan? Love, joy, peace, patience, kindness, humility, self-control. So, yan ang magiging bunga kapag rooted and grounded tayo sa Word of God. So, meron dito kung isa na lang yung let us una pray for the inner strength through the Spirit. Pray for Christ to dwell in our hearts through faith. Pray that we would be rooted and grounded on the Word of God. So, maging itong pagpasok ng taon, tayo rin na bigyan tayo ng, let us pray, ask na, at share din natin sa mga kapatiran na yun ang maipagdasal natin sa kanila. And of course, nangangailangan din naman tayo ng mga pang-araw-araw na kabuhayan. Pero yung mga spiritual needs natin, this time, palakasin natin ang bawat isa through the Word of God. So, inner strength through the Spirit, that Christ may dwell in our hearts through faith, that we will all be rooted and grounded in the Word of God. And finally, ito meron akong, we pray that our hearts grasp the greatness of Christ's love. Gusto kong bigyan ng pansin ulit itong that we should grasp the greatness of Christ's love. Naalala niyo yung kanta natin dyan? Napakataas, di maabot. Napakalalim, di masisid. Napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. So, basahin ko dito, naalala niyo yung 3:17a hanggang 18:19. Ulitin ko sa inyo. So, that we might grasp, yung pang-apat, the greatness of Christ's love. And I pray that tayo, may have power together with the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Alam niyo, sa pag-aaral ako'y natuwa sa mga mangangaral din ng salita ng Diyos na ating na bibigyan ng mga insight, revelation. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo yung aking nabasa at napag-aralan dito sa to grasp and understanding the greatness of Christ's love. Minsan hindi mo mabibigyan ng pansin kung gaano ka-great, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. So, for us to understand and grasp the greatness of Christ's love so that we will have the fullness, sabi nun sa huli, no? So that, and to know this love, para malaman natin yung love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. So, napakagandang panalangin ito sa sulat ni San Pablo sa church at sa ating mga Kristiyano na mapasa atin yung fullness of Christ's love na maintindihan natin, fully comprehend, and as we experience it, nalaman natin, then share it to fellow human beings. Kung gaano kadakila. Pag sinabi kasing wide,
ang pag-ibig ni Lord, ito yung walang sinisinong lahi. Diba? Why de? Yung accepting love of God. Kay Caucasian, Hispanic, Filipino, Chinese, yung pag-ibig ng Diyos, namatay siya sa lahat ng tao. So, yun yung ganong kadakila at great ang pag-ibig ng Diyos. Wide. So, yung scope niya, lahat ng lahi. So, di ba may kanta tayo nga sa nung Pasko, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang ang lahat ng tao. Nakakatuwa nga yung mga kapatiran natin na binibigyan ng awitin na napakahalaga. So, puti ka man o kayo manggi, kahit anong lahi, yun yung pag-ibig ni Jesus Christ. Namatay siya sa lahat. So wide. Di ba? So, for us to understand and grasp the greatness of Christ's love, na how wide. Yung susunod, how long. So, yung pag-ibig nga ng Diyos, yung scope niya, no? Hindi lamang sa Hudyo, pati sa atin na mga Gentiles at lahat ng lahi, available yon. All we have to do, dahil ginawa na ni Jesus Christ na matay sa cross para sa ating kasalanan, is accept and believe. So, yung accept, tatanggapin si Jesus Christ. And tayo rin, accept that we need a Savior sa ating kalagayan. Kailangan natin si Lord. It is not sa ating mahuhusay tayo or good works or merit. No. Ang pag-ibig ng Diyos ay napaka-wide ang scope niya sa lahat ng lahi. Kasali na tayo itong mga Pilipino na ganun. Pag naintindihan mo, so baka mamaya meron ka pang ill feeling sa ibang lahi, ganun. Pag-pray natin, pag-pray na si Lord namatay din sa lahat ng tao. Masyadong meron pa ba kayong mga mahal sa buhay na parang pasaway? Mahirap pakisamahan? So, ang pag-ibig ni Lord, kayang maabot yun eh. Kayang pag-pray natin na ako nga, hindi inaasahang pagkakataon. Nag-celebrate din kami ni Sister Yan. Nanood kami yung Avatar ba? Tagal. Tapos paglabas namin, nagkakapi kami. Tapos may lumapit sa amin. Mga pamangkin, nandun din. So, syempre, masaya, konting kwentuhan, may biruan. Tapos, syempre, ang nasabi ko na lang lagi, at kayo rin, hindi naman may mga ipagdarasal pa tayong lahat sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong magkaroon ng anumang maling damdamin. Bagkus, sabi ko nga, nasabi ko lang, mamahalin natin. Ganun ang pag-ibig ni Lord, wide. So, siyempre, meron naman sa tingin natin na nasugatan tayo, nakasugat, o anumang kalagayan, pwede naman nating ma-accept na kung sakaling mang may ginawa ka o nagawa ka, reconcile and forgive. Then, yun ang pag-ibig ni Lord na maigagawad natin sa lahat. So, ganun ang wide. Meron pa sabi rito, grabe, pag sinabi namang, ano yung susunod? The love of Christ na width. Ano yung susunod? Height ba? Hindi. Long. Di ba? How wide, how long? Ang ibig sabihin dito, pag sinabi ang pag-ibig ni Lord, long, lasting love, yung isa accepting love. Baka meron ka pang hindi ina-accept. So, Pasko tapos na, bagong taon na, tanggapin mo na. Accepting love, yung long lasting love. Eternal, naalala niyo sa Roma 8:38-39 na there is nothing na can separate us from the love of God. So,
It is lasting love. Long. Yung susunod, ano ba yon? Height. Di ba? How wide, how long, how high. So ito naman yung exalting love, ano, ha? So napakahalaga niyang exalting love, ano, ha? Yung promise ni Lord sa Ephesians 2:6-7, tayo, God's promise to raise us up and sit us with Christ, and then bubuhos niya yung incomparable riches of His grace on us. Diba? Tayo, promise niya na raise us up and sit us with Christ. So, tayo yung biro mo. Tsaka tawagin ka lang doon sa John 1:12 na children of God. Anak ka ng ating Creator as Christians. Napaka-high na yung status natin, di ba? Parang minsan hindi mo mga ma-comprehend that thank you Lord sa mga aralin ng mga scholars ng Bible, binigyan ng revelation. Tayo rin nakikinabang na ang pag-ibig ni Lord niya kailangan daw ma-surpass para the fullness of God. So makikita natin yung accepting love, yung lasting love, yung long. Ito naman, ano yung susunod? High, exalting love. Kasama tayo. Diba tayong mga Christians, bride of Christ, siya ang groom. So biro mo yung mga pag-reveal ng Word of God. It is very exalting for all of us. So exalting love. Grabe, no? For matagal na panahon, hindi ko naman nabibigyan ng masyado ng pansin. Pero ngayong pagpasok ng taon, thank you Lord na we comprehend and understand the Christ love. Do we really now, pag inisip mo rin yung former kalagayan natin, how the Lord delivered us dun sa mga situation, condition na not pleasing to God, and now we are in a state of grace. So this grace must be treasured, embraced, and live by the grace of God and share what the Lord has done in our life, na talagang siya'y accepting Christ, long-lasting, at ang kanyang pag-ibig ay tayo. Sino ba tayo nung araw? Pero yung ngayon nga, yung pag nalamang Kristiyano ka, ay, Kristiyano ka ba? Parang kakaiba yung ibinibigay na paggalang, honor. So live by that state na natanggap natin ang exalting love. And finally, di ba merong deep? So una, wide, lahat ng lahi, long, lasting love. Tapos, ano yung isa? Ano yun? Nakalimutan ko na. Hindi nyo naalala. Exalting high. So, di ba yung kalagayan natin yan, ay, naki Lord yan. Di ba? Oy, okay, di ba pag uwi natin, naalala nyo, uy, huwag kayong ganito, huwag kayong ganyan. Darating si kuya nyo, si ate nyo, yung ganito nyo, kamag-anak nyo, ay, naki Lord na yun. Baka mamaya kung ano-ano pa yung mga, wala na yung mga ganito-ganito. Nakita nyo yung pagrespeto. So, that is what Christ has done do sa Christ love that we now have experienced. And again, do we fully fathom or understand or comprehend the greatness of Christ's love? Yun. Napakataas. Napakalawa. Ito, napakalalim. Ang ibig sabihin nito ay sacrificial love. Yung pagkamatay niya, how deep sa cross. He died, buried, and rose again. So,
pag naintindihan mo yung sacrificial love of Christ, then we can fully comprehend the fullness of God. So again, yung apat na ating napag-aralan by God's grace, ano-anong uli yan na ating ipagdarasal sa ating mga kapatiran? Ano ba yan? Ulitin natin mga kapatid. Nakita nyo ba? Ano ba yung ating ipagdarasal? We pray for our hearts to grasp the greatness of Christ's love. Okay? Sa maintindihan din ng ating mga kasamahan na yung love ay grounded. We pray that we would all be rooted and grounded in love or in the Word of God. We also pray sa ating sarili and also pray for others that Christ will dwell in their hearts through faith. And finally, we pray that the inner strength through the Spirit mapa sa ating lahat. So yung apat na yan, maging kalagayan natin at ipagdasal natin na yung ating lahat na makakasalamuha, ma-share natin itong Ephesians 3:14 hanggang 19. Kung hanggang 20, to know Him, the abundant, the exceeding na ating iniisip, sasabihin, bigyan tayo ng power sa ating inner life, yung God is able to do exceedingly and abundantly na hindi mo maisip na gagawin sa atin ni Lord yan. By God's grace, in Jesus' name we pray. Amen. Again, thank you Lord na ngayong bagong taon, tayong lahat ay lalakad ng nasa ayon sa kalooban ng Diyos at ipamuhay lagi ang kanyang salita at ibahagi natin sa lahat ng taong ating makakasalamuha. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga kapatid. Thank you, Jesus. Again, Happy New Year. Happy New Year, mga kapatid! Happy New Year, Comfy family! Yes. The Lord is a God of many chances. At ito pong and new beginnings also. Kaya ito pong darating na bagong taon, may it serves as an encouragement for all of us po to do better for the Lord. Kaya Happy New Year po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy New Year, Comfy family again. Galang family, Bartolome family, at ang Comfy Church sa North, East, West, South, at sa ibang dako ng daigdig. Happy New Year po sa inyong lahat. 3 John verse 2 says, Beloved brethren, I pray that everything may go well with you, even your health, as your spirit prosper. Kaya, have a prosperous New Year! God Amen. bless you all! God bless you! Amen! 2 Timothy 2:2